May tanong sa akin. Hello po, ask ko lang po sir, pag po ba na-raid na yung isang Ola company ay mabubura na yung personal informations? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Actually, ini-expect ko na po no, na maraming magtatanong no, ng mga ganitong klaseng katanungan. Kaya sinabi ninyo, mabubura ba yung mga personal information na nakuha ng mga bugo katabusadong online lending apps? Kasi nga po, yesterday po, no, may isang Ola na raid, no? Kaya pero hindi ho 'yun ang pag-uusapan natin. Hindi natin sasayangin yung oras natin dun sa sa Ola na 'yon kasi kailangan ho no malaman natin muna ano ba yung mga limitations or ano ba yung mga mangyayari pagka na-raid no yung isang bugo katabusadong online lending apps, no? Kagaya niyan, tinatanong nyo kung mawawala na ba yung mga sinubmit o nakuha nilang personal informations po ninyo. At saka meron din ho nagtanong, pwede bang hindi na bayaran pagka na-raid po yung Ola, no? Dun ho tayo magko-concentrate, no? Pero bago ho yun, no, alamin po muna natin, no, ano ba yung proseso nung raid? Okay, paano ba humahantong para sila ay ma-raid, no? Kaya medyo mahaba ho itong video na to, pero sigurado naman po na may matututunan kayo, kaya pakitapos po hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at sa pagtatanong na rin po sa ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po ay responsibilidad na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay, so dun sa katanungan nyo kasi, inaalam nyo kung mabubura na ba yung personal information. Pero bago ho yan, alamin ho muna natin ano ba yung proseso o paano humahantong, no? Doon sa sa pag-re-raid dito sa mga bugok na to, at saka ano yung susunod. Kasi kailangan natin malaman yun eh. Di po ba? Hindi yung aalamin natin kung pwede ba natin hindi bayaran or mabubura ba yung pero yun sasagutin ho natin later, okay? Ngayon, eto ho kasi yan, no? Kaya ho humahantong no sa raid kasi nga ho doon sa mga sinasabit yung complaints. Okay? Ano po ba yung mga complaint na po pwede nating iangal or isampa sa mga government agency na nakakasakop po dito, kagaya po ng NPC, SEC, PAOK, NBI, PNP, tsaka DOJ. Okay, yan po yung mga sangay ng gobyerno no, na po pwede po nating lapitan at mag-complain para po yan, kumbaga magawa ng report at ma-raid po pagka merong probable cause. Okay? So, yung una po is yung illegal na operasyon. Ibig sabihin po ng illegal na operasyon, ito po walang lisensya or na-revoke or may cease and desist. Okay? Kasi po, ang isa pong kumpanya sa Pilipinas at kahit saan mang bansa yan, kailangan yan para makapag-operate may lisensya. Okay? Yung lisensya po, no, kailangan yan nagsasabit po ng mga documentary requirements, no, para sila ay mabigyan ng privilege para makapag-operate, no, ng kanilang gustong negosyo. Sa atin po is pagpapautang. Okay. Etong mga bugo katabusadong online lending apps na to, no, yung iba dyan may mga lisensya naman. Pero talaga naman, puro illegal pa rin ang ginagawang mga ginagawang pamamaraan ng pagpapautang. Di po ba? Kagaya ho niyan. Yung na-revoke na yun, talagang lahat ho ng batas yata sinaway nun. Totoo yun. Mali ang interest rate. Advertisement, mali din. Tapos nangaharas. Talagang lahat ng kawalang yan ginagawa niyan. Okay, so yung una po is illegal operation, yung walang lisensya, na-revoke, tsaka tawag dito yung cease and desist. So yun po, number 1 yun po pwede nyo silang i-complain. Okay. Pangalawa po is yung paglabag po sa Data Privacy Act. Nako. Yan ho yung yung pangalawang nagiging kasalanan ng mga bugok na yan Bakit? Pangalawa. Kasi po,
Yung una, yung advertisement. False. Pangalawa, syempre, maingganyo kayo. Ida-download nyo ngayon yan. Okay. Para yan, ma-download po ninyo. Okay? Para makapag-apply kayo, manghihingi ng access yan. No? Para masilip niya yung lahat ng laman ng telepono mo. So, may breach na kagad sa data nyo. Okay? So, nilabag niya yung Data Privacy Act. Okay? So, isa pa yon. Pangalawa ho yun. Sa po, pwede nyong i-complain sa mga sangay ng gobyerno na nabanggit ko po kanina. Okay? Pangatlo po is yung abusive collection. Okay? Naglabas na po ng memorandum, no, ang ating SEC, no, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Inilista po na doon lahat ng bawal. Itong mga bugo katabusadong online lending apps, yun pa din po yung ginagawa kung alin yung bawal. Ano yung halimbawa nun? Nagpapanggap po sila. Ano yan? Kalimitan niya, papanggap na pulis, abogado, judge, sheriff, kapitan, pulis, no? NBI, kung ano-ano ho. No? Kung ano-ano, pagpapanggap ang gagawin yan para lang kayo harasin. No? Talagang kukultahin ang isip ninyo eh. Di po ba? Kasi natural sa tao ang matakot pag yung hindi natural yung ginagawang pamamaraan. Kagaya nun, hindi naman natural na may tatawag sa yung pulis eh. Hindi normal na may tatawag sa yung abogado. Di po ba? Saka saan ka nakakita, pulis tsaka abogado gagawing maniningil? Hindi ho tama yun. Di po ba? So, yun po yung pangatlo, no, na complaint na po pwede yung idulog, no, doon sa mga ahensya ng gobyerno na binanggit ko po kanina, no? Tapos, yung paglabag po sa interes. Kasi, alam nyo naman po, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglabas po, no, ng ceiling on interest rate. Okay? Pagka po ang utang ninyo is 10,000 pababa, basta hindi lalagpas ng 10,000, at ang termino po ay hindi lalagpas ng 4 na buwan, ang maximum po, pangkalahatan na interest is 15% per month. Ang 15% po is yung 6% yung nominal interest, at yung 9% po, doon po kukunin yun yung mga processing fee o kung ano-anong fee po. Okay, kaya po siya naging 15%. Ngayon, pag lumagpas po kayo sa isang buwan, ibig sabihin, nag-pass due kayo sa isang buwan, ang karagdagan lamang po na penalty idalagay is 5% per month. Okay? 5% po yan. Kada buwan po na lumagpas kayo, 5%. Pero may limit yan. Okay? Ang limit po nun is 2 doble po nung inyong nahiram. Okay? Kung ang nahiram nyo po is 10,000, hanggang 20,000 lang po, no, yung pinakasagad na pwedeng singilin po sa inyo. Okay? So, yun po yung pang-apat na dahilan na po pwede nyo silang i-complain. Okay? Okay, punta po tayo doon sa panlima. Ito yung unang-unang nilalabag. Yung false advertisement po. Okay? Ba't ko sinabing false advertisement? Kasi, ganito gagawin yan. Maglalabas ng yan. Kalimitan niya mga yan. Sa TikTok, sa YouTube nga, meron na rin eh. Tsaka sa Facebook, nakakalungkot lang po, no? Tsaka kalimitan, makikita nyo doon sa ads, isang mukha lang. Talagang modus eh. No? Sasabihin yan, ang interest nila ganito, ang termino ganitong kahaba. No? Papautan na hanggang ganitong kahaba. Pagka naman, kinlik mo, nag-apply ka, no? Wala. Walang nasunod sa lahat ng pinangako. Yes, ito po ha. Don't get me wrong. Ang nasusunod po dyan is yung nagpapautang. Pero, dapat po ini-explain nila. Di po ba? Let's say, naghiram ka ng nag-request ka na utangin mo is 10,000. Magugulat ka na lang, yung pinadala sa'yo 1,000. Para saan yung 1,000? Di ba? Maski man ikaw magugulat eh. Kasi hindi nila in-explain. Yun ang masakit. Okay? So, sana po na nakakasunod po tayo. So, yun po yung panlima na dahilan na po pwede nyo silang i-complain. Ano po yung pang-anim? Okay. Yung pagiging transparent. Okay, ito po yung sinasabi ko kanina. Kasi itong mga to, diba, mali nga advertisement. Ang gagawin, padala lang ng pera. Pag napadala ho sa yung pera, para saan yun? Diba, hindi ho kasi na dinidiscuss. Okay, may batas tayo dyan. Yung the Truth in Lending Act. Kailangan maging transparent. Dapat alam po nung nangungutang kung ano yung kanyang obligasyon.
Di po ba? So, paano niya paano niya magagampanan yung kanyang obligasyon kung hindi niya naman alam kung para saan yung pinadala mong pera? Di po ba? Diyan po maraming nababaon. Actually, very vital po ito, yung The Truth in Lending Act. Kaya po batas yan eh. Okay? Ito po yan, explain natin ha. Ang isa pong nagpapautang, dapat po yan, tinatanong muna doon sa nangihiram kung ina-accept niya ba yung in-approve nyo na amount. Kasi ganito, let's say 10,000 yung requested. Eh, hindi pa niya kaya magbayad ng ng 10,000 ayon doon sa sa pagsasaliksik nung nung nagpapakutang, di ba? So ngayon, na-approve siya 5,000 lang. So tatanungin muna, ma'am, sir, ang hinihiram niyo po kasi 10,000, pero ang na-approve lang po sa inyo is 5,000. Tatanggapin niyo po ba? Pagka yung yung nanghihiram, sinabi niya na hindi, tapos na yung transaction doon. Okay, ngayon, kung sinabi niyang okay, sige. O yan, tuloy. Pero bago yun, i-discuss niya pa rin. No, ito po ha, na-approve kayo ng 5,000. Ang madadagdag po dyan na interest, ganito. Ang madadagdag, ang ibabawas po natin dyan, para sa processing fee, ay ganito. Ang amortization nyo po, ito. Ganito po kahaba ang termino nyo. Ito po, lahat po, dapat yun. Binabanggit. At dapat sumasang-ayon. Okay, tatanungin yun, sumang-ayon ho ba kayo? Sang-ayon ho ba kayo? Doon sa discuss ko sa inyo. Pagka sinabi hindi, tapos ang transaction. Pero pagka pumayag siya, diretso. O, pirmahan tayo kontrata. Ang pagpapirma po ng kontrata, digital, electronic, or physical, pwede po yan. Tinatanggap na po sa batas natin yan. Okay? So, yun po yung 6, no, na dahilan, kaya po pwede yan, no, mapa-read. Kasi pag nakita po ng court, ng court yan, may probable cause, mag-i-issue po ng warrant yan. Okay? So, ngayon, surveillance, bago yan, i-raid. Okay, ngayon, doon naman tayo sa katanungan po ninyo. Kasi, ang tanong nyo po is, pagka ba na-raid, yung isang OLA company ay mabubura na yung personal information. Unfortunately, hindi po. Okay? Kasi ganito yan. Pag po ang information nyo is nandyan na, actually sa internet, hindi nyo na humaalis yan. Nandyan na huya habang buhay. Okay? Yung sinasabi nila na may tool o merong program na, I don't think kaya yun. Nandyan na yun. Okay? Hindi na humawawala yun. Ngayon, dun sa Data Privacy Act po kasi natin, no, may certain number of months lang or days na po pwedeng nandoon yung data ninyo. Pagka po, for example, nag-apply kayo, decline. So, dapat yun, nawawala na yun sa sistema nila. Okay? Tapos, let's say, natapos na-approve kayo, nakapangutang na kayo sa kanila, nabayaran nyo na, at ayaw nyo namang hiram, may certain number of days din yun. Okay? Nakasaad po yun sa Data Privacy Act natin. Pero, yung sinasabi ko sa inyo na hindi nabubura, sa web po, hindi nabubura yan. Okay? Napaka-imposible nun. Okay? Not unless mali po ako. So, correct me if I'm wrong, no? Kasi, ang pagkakaalam ko po, wala pa po na program ang may kakayanan na magbura niya sa internet. Okay? Doon sa sistema po ng mga OLA o ng mga lending, meron po tayong patakaran dyan sa Data Privacy Act po natin yan. Kaya kailangan yan, inaalis talaga nila. Okay? Kaya lang, unfortunately, ginagamit kasi nila pang marketing yan eh. Tsaka, kagaya yung sinabi ko sa inyo, ang negosyo nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to is hindi po yung pagpapautang. Okay? Ano po yan? Yung pagnanakaw ng information nyo at ibinebenta po sa iba. Pansinin nyo, simula nung nakahiram kayo sa isang OLA, ano na nangyari sa inyo? Katakot-takot na yan, kaliwat kanan ng offer nyo, di ba? Okay. So, isa pa po, no, yung isang katanungan kung pwede bang hindi na bayaran pagka na-raid na. Hindi po, babayaran po natin yan. Actually, pagka nga po na-revoke yan pwede pa rin sila maningil. For example, nakahiram kayo ngayon, okay, na-raid bukas, may utang pa rin kayo, may obligasyon kayo. Di po ba? Tsaka, let's say for example, nangutang kayo ngayon, na-revoke bukas, edi may utang pa rin po kayo. Meron pa rin po tayo obligasyon sa kanila. Ang hindi po pwede sa kanila is, for example, na-raid. So, pagka na-raid kasi yan, lahat yan, naka-freeze yan. So, hindi sila pwede mag-operate. Okay? Pero pag nag-operate, yun, bawal na yun. Tapos, isa pa po, kuwari, na-revoke. Pagka na-revoke ngayon, at bukas ng pautang, bawal pa rin yun.
Okay? So ano yan, medyo talagang masalimuot yan. Pero tignan nyo po ang ginagawa na po na sa ngayon ng ating mga gobyerno, ha? SEC, NPC, PAOK, PNP, NBI, tsaka DOJ. Nagsasani puwersa na po sila. Talagang iba na ho ang ginagawa, no? Tsaka magpasalamat din ho tayo kay Madam Kikay, no? Madam Kikay, shout out sa iyo. Hindi man ho tayo personal na magkakilala, pero yung pong advocacy ninyo isinusuportahan ko po yan. Okay? Sila Madam Kikay po yung talagang nagpupusige, no? Diyan sa kanilang advocacy na talagang mapuksa yung mga bugok na yan. Kasi si Madam Kikay, ang alam ko po is biktima ho talaga yan. No, kaya naging advocacy niya yung tumulong po, no, sa ating mga kapwa Pilipino na kumbaga sa pagko-complain, at hindi lang ho sa pagko-complain, talagang aggressive po yung grupo nila, no, na ma-read yung mga bugok na yan. No, kaya po tayo, kung tayo may mga naranasang ganun, yung nabanggit ko pong 6, ay mag-file ho kayo ng complaint sa SEC, sa NPC, sa PAO, sa PNP, sa NBI, tsaka sa DOJ. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Okay po, ngayon, antabayanan na lang po natin kung ano mangyayari dun sa na-raid na OLA na yon. Kasi ayoko na ho siyang ayoko siyang itakel dahil baka mamaya na naman ako. Alam niyo yun, ang ganda ng kumbaga, i-discuss natin, maganda yung natin, kaya lang, at the end of the day, diba? Kaya doon sa mga nag-complain, okay, tuluyan nyo. Okay, tapos kung kayo naabuso, puntahan niyo po. Okay, alamin niyo po, no, kung saan sa korte isasampa yung kaso. Okay, pero kasi sa yan sa saan ba yan? Sa Pasig po yata na raid yan. So malamang po doon yan bistahin. Pero para mas maliwanag po, i-message niyo po yung group ni Madam Kikay. I hope nasagot ko po itong katanungan na to, sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.